Sanay si Paul Fernandez sa katahimikan ng kanyang marangyang ari-arian tuwing 2:00 ng umaga. Ang kanyang mundo ay maingat na inayos, bawat detalye ay bumabagsak sa tamang lugar ayon sa kanyang kagustuhan. Dapat ay tahimik ang bahay, hindi nagagalaw, ngunit ngayong gabi may kakaibang pakiramdam. Isang mahinang ilaw ang kumikislap mula sa kusina, kasabay ng isang banayad, paulit-ulit na tunog na umabot sa kanyang pandinig, ang mahinang gasgas ng lapis sa papel. Kumunot ang kanyang noo, sino ang maaaring gising sa ganitong oras? Habang papalapit siya sa pinagmulan ng tunog, bigla siyang huminto. Doon, sa hapagkainan ng kusina, nakaupo ang kanyang kasambahay, si Paula. Nakayuko ito sa isang makapal na libro, nakatungo ang ulo, at mabilis na lumilipad ang mga mata sa bawat pahina. Gumagalaw ang kanyang mga labi nang hindi nagpapalabas ng tunog, tila inuulit ang mga salita sa sarili. Hindi siya naglilinis. Hindi siya nagpapahinga, siya ay nag-aaral. Nang lumipat ang tingin ni Paul sa pamagat ng libro, may kung anong humigpit sa loob niya. Hindi ito isang cookbook. Hindi ito isang gabay sa gawaing bahay. Isa itong aklat sa medisina. Pumalakpak ang kahoy na sahig sa bawat hakbang ni Paul. Binasag ang katahimikan. Napabalikwas si Paola, nanlaki ang mga mata sa gulat. Agad niyang isinara ang libro at dali-daling tinipon ang kanyang mga papel, tila may tinatago. Ano ang ginagawa mo? Matigas ngunit kalmado ang boses ni Paul. Nanginginig ang mga kamay ni Paula habang mahigpit na hawak ang libro sa kanyang dibdib. Ako po ay... Nauutal niyang sagot. Lumapit pa si Paul, ang matalim niyang tingin ay bumagsak sa pamagat ng librong pilit na tinatakpan ni Paula. Fundamentals of Human Anatomy. Itinaas niya ang isang kilay. Binabasa mo ito ng 2:00 ng umaga? Mabilis na lumunok si Paula. Opo, sir. Nababalot sila ng bigat ng katahimikan. Ang malawak na kusina na may makikinis na marmol na countertop at mga makabagong gamit ay biglang naging masikip, halos nakakasakal. Nakatiklop ang mga braso ni Paul sa kanyang dibdib. Bakit? Huminga ng mababaw si Paula, mas mahigpit pang niyakap ang libro. Saglit siyang nag-atubili bago bumulong, dahil gusto kong maging doktor. Napakurap si Paul, hindi inaasahan ang sagot. Isang doktor ang kanyang kasambahay, halos katawa-tawa ang ideya. Mabagal at tiyak ang kanyang sagot. Paula, nililinis mo ang bahay ko, inihahanda ang pagkain ko, nilalabhan ang mga damit ko. At ngayon sinasabi mong ikaw ay... Ipinakita niya ang librong hawak ni Paula. Nag-aaral upang maging doktor? Nagpatibay ng tindig si Paula. Kahit tensyonado ang kanyang postura, may tahimik na determinasyon sa kanyang ekspresyon. Opo, sir. Napailing si Paul, bahagyang tumawa ng tuyo. Saan? Sa eskwelahan? Sandaling nagatubili si Paula sa kaumiling. Hindi pa po. Sumandal si Paul sa counter, nakapulupot pa rin ang mga braso, matalas niyang pinag-aralan ang mukha ng dalaga. Ibig mong sabihin, nagtatrabaho ka ng buong araw bilang kasambahay ko, at sa natitirang oras mo, pinag-aaralan mo ang medisina. Tumango si Paula. Nag-aaral ako kung kailan ko kaya, sa gabi, sa madaling araw, sa tuwing may pahinga ako. Dahan-dahang bumuga ng hangin si Paul, tila hindi makapaniwala. At bakit mo ginagawa yan? Napapikit si Paula, mahigpit na hinawakan ang gilid ng libro. Nang magsalita siya, ang kanyang tinig ay puno ng damdamin. Dahil, bulong niya, ito lang ang paraan para mabawi ko ang nawala sa akin. Nakita ni Paul ang bahagyang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Muling huminga ng malalim si Paula at sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tiningnan niya si Paul ng diretsyo sa mata. Dahil Gino Fernandez, aniya, matatag ang boses sa kabila ng lungkot sa kanyang mga mata. Dapat nasa medikal na paaralan ako bago ako naging katulong mo. Nanatiling nakapako ang tingin ni Paul sa kanya, hindi gumagalaw. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang narinig niya.
Nanatiling nakatigil si Paula, damang-dama ang lakas ng tibok ng kanyang puso. Nasabi ba niya ang higit sa dapat niyang sabihin? Sa wakas, nagsalita si Paul, mas mahina ang tono ngayon. Nasa medikal na paaralan ka dapat? Dahan-dahang tumango si Paula. Pinag-aralan ni Paul ang kanyang mukha, hinahanap ang mas malalim na kahulugan sa kanyang sagot. Hindi lang ito ambisyon, may sugat sa kanyang mga mata, isang hindi mabigkas na kwento sa likod ng kanyang determinasyon. Palagi niyang inisip si Paula bilang isa lamang sa mga empleyado, isa sa maraming nagpapatakbo ng kanyang mundo. Ngunit ngayong gabi, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina, napagtanto niyang wala siyang ideya kung sino talaga siya. Bumalik si Paul sa kanyang pagiging negosyante, pinag-aaralan ng sitwasyon ng may malamig na lohika. Kung totoo ang sinasabi niya, bakit siya narito? Ano ang nangyari na nagpatalsik sa kanya mula sa medikal na paaralan papunta sa trabahong ito? Hindi pa niya alam, ngunit ang gabing ito, ang hindi inaasahang pagtuklas na ito ay magpapabago sa lahat. Itinayo ni Paul Fernandez ang kanyang imperyo sa lohika, sa istruktura, sa ganap na kontrol. Ngunit walang lohika sa sandaling ito. Pinanood niya si Paula habang mahigpit nitong hinahawakan ang makapal na libro. Tila iyon na lang ang bumabalot sa kanyang buhay. At bago pa niya napansin, lumabas ang tanong mula sa kanyang bibig. Kung dapat ay nasa medikal na paaralan ka, bakit ka nandito? Lalong humigpit ang hawak ni Paula sa libro, nanigas ang kanyang mga balikat. Alam niyang darating ang tanong na ito. Kinakatakutan niya ito. Lumapit si Paul, mas mariing nagtanong, kita mo namang mas may kakayahan ka kaysa sa iba. Bakit ka nagtatrabaho bilang katulong ko sa halip na nasa isang silid-aralan? Napasinghap si Paula at sa tinig halos hindi naririnig, sinabi niya, dahil wala akong pagpipilian. Napatingin si Paul ng matalim, walang pagpipilian. Narinig na niya ang mga salitang iyon noon mula sa mga naghihirap na empleyado, sa mga negosyanteng nabigo, sa mga taong hindi kayang lumaban para sa kanilang pangarap. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba sa paraan ng kanyang pagsabi nito. Hindi siya humihingi ng awa, hindi siya mahina. Hindi niya basta isinuko ang kanyang pangarap. May kumuha nito mula sa kanya. Dahan-dahang inilapag ni Paula ang libro sa mesa, marahang hinaplos ang gilid nito na parang isang bagay na puno ng alaala. At sa wakas, nagsalita siya, natanggap ako sa isang medikal na paaralan sa Pilipinas, mahina niyang sabi. Iyon ang lahat ng pinaghirapan ko. Nag-aral ako ng mas matindi kaysa sa kahit sino. May mga scholarship ako. May tulong pinansyal, lahat ng kailangan ko. Dapat sana ako ang unang doktor sa pamilya namin. Sumandal si Paul sa counter, nakapulupot ang kanyang mga braso, tahimik na nakikinig. Huminga ng malalim si Paula bago nagsalita. Pagkatapos, inatake sa puso ang ama ko. Sumunod ang katahimikan, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Paul. Hindi niya iyon inaasahan. Nanatiling kalmado ang tinig ni Paula, ngunit may bahagyang kinang sa kanyang mga mata, isang bakas ng damdaming pilit niyang itinatago. Wala kaming ipon, walang health insurance, tuloy-tuloy ang pagtaas ng bayarin sa ospital. Ang nanay ko at ang mga nakababata kong kapatid, nahirapan na ngang maglagay ng pagkain sa mesa. Paano pa ang pambayad sa gamutan niya? Ibinaba niya ang tingin sa kanyang mga kamay na sa halip na humawak ng mga surgical tool ay nagdaan sa mga taon ng pagsasabon ng sahig at paghuhugas ng pinggan. Kaya gumawa ako ng desisyon. Kumunot ang noo ni Pablo, anong klaseng desisyon? Nagbigay si Paula ng isang matamlay, malungkot na ngiti. Iniwan ko ang pag-aaral at naghanap ng trabaho bilang kasambahay sa Maynila. At nang saglit siyang tumigil, tumingin sa ingrandeng kusina na nakapaligid sa kanila. Hindi iyon sapat, nagpunta ako rito. Tinitigan siya ni Paul, hindi makahanap ng tamang sasabihin. Isinakripisyo niya ang lahat, hindi para sa sarili,
kundi para sa kanyang pamilya. Nanatiling tahimik si Paul, pinoproseso ang lahat ng kanyang narinig. Sa huli, bahagyang iniling niya ang ulo. Sinasabi mong isa kang top medical student, tapos nandito ka naglilinis ng sahig, hindi yun kapani-paniwala. Itinaas ni Paula ang kanyang baba, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Hindi naman kailangang maging makatuwiran para sa inyo, sir. Napabuntong hininga si Paul, hinagod ang kanyang panga. Gusto niyang ituring ito bilang isa pang malungkot na kwento, isang bagay na narinig na niya noon, ngunit may kung anong bumabagabag sa kanya. Hindi siya mukhang taong sumuko na sa medisina. Ang paraan ng kanyang pansin sa detalye, ang paraan ng kanyang paglapit sa bawat gawain ng may lohika, maging ang paraan ng tahimik niyang pagtutuwid sa trabaho ng kanyang assistant. Mas higit pa roon, patuloy pa rin siyang nag-aaral, patuloy pa rin lumalaban. At yun ang nagbigay kay Paul ng isang di inaasahang damdamin, kuryosidad. Dahan-dahan siyang bumuga ng hangin, saka bahagyang ngumisi. Sige, sabi niya, kung talagang kasing talino ka ng sinasabi mo, patunayan mo. Nanlaki ang mata ni Paul. Ano? Kinuha ni Paul ang kanyang telepono, may ilang pinindot, saka iniabot ito sa kanya. Nasa screen ng isang detalyadong medical report, kanyang sariling medical report. May iniinda akong sakit nitong nakalipas na 2 taon, paliwanag ni Paul. Iba-iba ang sinasabi ng mga doktor. Ang ilan, stress lang daw. Ang iba naman, pamamaga. Saglit na nag-alinlangan si Paula, pero lumipat ang tingin niya sa report. Bahagyang tumagilid ang ulo ni Paul. Dahil determinado kang mag-aral, tingnan natin kung talagang may alam ka. Mabilis ang tibok ng puso ni Paula. Inabot niya ang telepono at sinimulang pag-aralan ng impormasyon. Dumaan ang kanyang mata sa bawat numero, terminong medikal at resulta ng pagsusuri. Lumipas ang ilang segundo, naging minuto. Pagkatapos tumingala siya, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Maaari po ba akong magtanong, sir? Itinaas ni Paul ang isang kilay. Sige, ano yon? Matatag ang tingin ni Paula nang sabihin niya, nasuri na po ba kayo para sa autoimmune disorder? Naglaho ang ngiti sa labi ni Paul. Ano? Itinuro ni Paula ang isang seksyon ng kanyang blood work, marahang tinapik ang screen. Ang mga pattern na ito, ang paraan ng pagbabago ng inyong mga sintomas, ang hindi nito pagsunod sa tipikal na mga lunas, hindi ito simpleng stress o pamamaga. Nakakita na ako ng mga ganitong kaso noon. Batay sa nakikita ko rito, mas tugma ito sa isang autoimmune condition kaysa sa isang simpleng impeksyon. Napatingin si Paul sa kanya, naguluhan ng isip. Nagpunta siya sa pinakamahuhusay na doktor na kayang bayaran ng pera, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagsabi nito. At ngayon, sa loob ng wala pang 5 minuto, nakita ito ng kanyang kasambahay. Isang bagay na hindi man lang napansin ng mga eksperto. Isang malamig na pakiramdam ang dumaloy sa kanya. Dahan-dahan siyang bumuga ng hangin, inabot muli ang kanyang telepono. Matagal niya lang siyang tinitigan at sa unang pagkakataon mula nang makilala niya si Paula, hindi lang niya ito nakita bilang kasambahay. Nakita niya ang isang bagay na pambihira. Bahagyang yumuko si Paul, mas mahina ang boses nang muli siyang magsalita. Sayang ang talento mo rito. Ibinaba ni Paula ang tingin, wala akong pagpipilian. Muling pinag-aralan ni Paul ang kanyang mukha pagkatapos nang hindi niya lubos na nauunawaan kung bakit. Gumawa siya ng desisyon, isang desisyong magbabago sa buhay nilang dalawa magpakailanman. Si Paul Fernandez ay hindi taong nag-aalinlangan. Ang buong buhay niya ay itinayo sa aksyon, sa paggawa ng mga desisyon ng mabilis at walang pagdadalawang isip. At sa sandaling iyon, alam niyang eksakto kung ano ang dapat niyang gawin. Matagal nang nakabalik si Paula sa kanyang kwarto, ngunit nanatili si Paul sa kanyang opisina, paulit-ulit na pinaglalaruan sa kanyang isip ang kanilang pag-uusap. Hindi maikakaila ang talino ni Paula, ngunit hindi lang iyon ang dahilan.
Ang kanyang kwento, ang mga sakripisyong ginawa niya ay hindi mawaglit sa isipan ni Paul. Hindi siya ang tipo ng taong nadadala ng damdamin, ngunit may kung anong bahagi ng kanyang sinabi ang tumagos ng malalim sa kanya. Di mapakali, kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap. Medical dropout Philippines family tragedy. Wala. Sinubukan niyang muli. Filipino medical student forced to work abroad. Wala pa rin. Napasandal siya sa kanyang upuan, pinisil ang kanyang sentido. Bakit niya ito ginagawa? Wala siyang dahilan upang pagdudahan si Paula, ngunit may kung anong nagtutulak sa kanya upang kumpirmahin ang lahat. Pagkalipas ng ilang saglit, nag-type siya ng isa pang query, Paola Cruz, medical student. Sa pagkakataong ito may lumabas na resulta, isang lumang artikulo, halos nakalimutan na sa ilalim ng mga lumang headline. Nang makita niya ang pamagat, dumaloy ang isang malamig na pakiramdam sa kanyang katawan. Top medical student unexpectedly withdraws. Classmates and professors left in shock. Pinindot ni Paul ang link. Dahan-dahang nag-load ang isang butil-butil na larawan, isang mas batang Paola nakatayo sa harap ng isang university banner, ang kanyang ngiti puno ng pangarap. Isinalaysay ng artikulo ang kanyang kahangahangang mga tagumpay, mga pinakamataas na karangalan, prestihiyosong scholarship, mga parangal. Tinawag siya ng kanyang mga propesor bilang isang hinaharap na surgical prodigy. At pagkatapos, bigla na lang siyang nawala. Walang paliwanag, walang pamamaalam, tila naglaho na lang siya. May haka-haka. Ang ilan, sinisisi ang kahirapan, ang iba, bulong-bulungan ng isang matinding problemang pampamilya. Ngunit wala ni isa ang nakaalam ng buong katotohanan. Matalim ang paghinga ni Paul, totoo ang lahat. Hindi lang siya matalino, siya ay pambihira. Nasa tamang landas na siya patungo sa kadakilaan, ngunit isinantabi niya ang lahat para sa kanyang pamilya. Ibinalik ni Paul ang kanyang telepono sa mesa, nakatitig sa kawalan. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, si Paul Fernandez, ang lalaking akala niya'y nakita na ang lahat, ay nawalan ng salita. Kinabukasan, tahimik niyang pinanood si Paola habang kumikilos ito sa kusina, kasing epektibo ng dati. Para sa ibang tao, walang nagbago. Ngunit ngayon iba na ang nakikita ni Paul. Ang paraan ng eksaktong pagsukat niya ng mga sangkap tulad ng isang doktor na tinitiyak ang tamang dosis ng gamot. Ang paraan ng kanyang paglilinis ng mga countertop may maingat, sistematikong galaw tulad ng isang surgeon na naghahanda bago ang operasyon. Maging sa pinakamaliit na gawain, iniisip pa rin niya bilang isang doktor. Naupo si Paul sa counter, nakatiklop ang mga braso habang pinapanood siyang magtimpla ng kape. Hindi ka nababagay dito. Bahagyang natigilan si Paula, isang segundo lang bago siya nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ano pong ibig ninyong sabihin, sir? Bahagyang yumuko si Paul. Dapat nasa ospital ka, hindi sa kusina ko. Nanigas ang kanyang balikat. Sa lahat ng respeto, Ginoo Fernandez, ginagawa ko lang ang kailangan kong gawin. Matatag ang boses ni Paul. At paano kung hindi mo na kailangang gawin ito? Sa wakas, humarap sa kanya si Paula, bahagyang naningkit ang mga mata. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Mabagal na itinapik ni Paul ang kanyang mga daliri sa marmol na counter, pinipili ang kanyang mga salita ng maingat. Paano kung sabihin kong may ibang paraan? Bago pa man niya maisip kung paano sasagot, dumaan ang sunod niyang mga salita, tahimik ngunit matibay. Paula, nanlaki ang mata niya sa biglaang seryosong tono ng kanyang boses. Kailangan nating mag-usap. Bumilis ang tibok ng puso ni Paula, may bumalot na hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Tungkol saan, sir? Tumitig si Paul sa kanya. Tungkol sa hinaharap mo. Isang bigatang dumapo sa kanyang sikmura. Ako, sinimulan niya ngunit agad siyang pinigilan ni Paul ng isang kumpas ng kamay.
Hayaan mo akong tapusin. Alam kong may mga responsibilidad ka, pero alam ko rin na may talento ka at napatunayan mo na yan. Napakurap si Paula, nalilito. Talento, isa lang akong katulong, sir. Umiling si Paul. Hindi ka lang isang katulong. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Kinausap ko ang isang doktor kahapon. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa iyo, ang background mo, ang kakayahan mo, at naniniwala siyang may potensyal kang ipagpatuloy ang medisina. Napatigil ang paghinga ni Paula. Medisina, pero imposible yan. Wala akong pambayad sa eskwelahan. Lumapit si Paul, mas naging matatag ang kanyang tinig. Huwag muna nating pag-usapan ang mga hadlang. Paano kung sabihin kong matutulungan kita? Ako na ang bahala sa tuition mo, sa mga gastusin mo, lahat ng kailangan mo para magtagumpay. Parang isang alon ng pagkagulat ang lumamon kay Paula. Gagawin niyo yon para sa akin? Oo, diretsong sagot ni Paul. Ang kanyang ekspresyon hindi natinag. Pero kung gusto mo talaga, ang tunay na tanong, gusto mo ba? Mabilis ang pintig ng puso ni Paula. Ang isip niya ay naguumapaw sa hindi makapaniwala, pag-asa, takot, lahat ng emosyon ng sabay-sabay. Ito ang lahat ng pinangarap niya, isang pagkakataong lumampas sa kanyang mga limitasyon, isang pagkakataong mabawi ang hinaharap na nawala sa kanya. Sinubukan niyang magsalita, ngunit hindi niya alam ang sasabihin. Buong buhay niya, itinayo niya sa sakripisyo. At ngayon, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, may isang taong nag-aalok sa kanya ng ibang bagay. Isang pagpipilian at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi mo kailangang magdesisyon ngayon, sabi ni Paul. Ang kanyang tinig mas banayad kaysa sa dati. Pag-isipan mo lang, kung interesado ka, maaari nating ayusin ang mga detalye ng magkasama. Tumalikod na siya upang umalis, ngunit bago pa siya makagalaw, tinawag siya ni Paula. Sir, sandali lang! Huminto si Paul at lumingon pabalik sa kanya. Salamat, mahina niyang sabi. May bahagyang panginginig sa kanyang tinig, isang halo ng pasasalamat at hindi pa rin makapaniwala. Tumango si Paul, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Naniniwala ako sa iyo, Paula. At sa sinabi niyang iyon, lumakad siya palayo, iniwan siyang mag-isa sa bigat ng oportunidad na inilagay niya sa kanyang mga kamay. Hindi nagbago ang mundo sa magdamag, ngunit may nagbago sa loob ni Paula. Habang nakatayo siya sa tahimik na kusina, naguunahan sa kanyang isipan ang iba't ibang bagay, ang kanyang ama, ang kanyang pamilya, ang mga responsibilidad na matagal na niyang pinasan. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang sarili. Kinaumagahan, lumapit siya kay Paul. Paul, tawag niya ang kanyang tinig kalmado, ngunit may bahid ng pag-aalinlangan. Iniangat ni Paul ang tingin mula sa kanyang dyaryo, ang kanyang matalas na titig gaya ng dati. Paula, iniisip ko ang tungkol sa alok mo, inamin niya. Ramdam ang bigat ng desisyong bumabalot sa kanya. Ibinalik ni Paul ang kanyang dyaryo sa mesa at bahagyang yumuko, interesado. Nakikinig ako. Mabilis ang tibok ng puso ni Paula, ngunit pinilit niyang ipagpatuloy. Hindi ko kayang talikuran ng pamilya ko, pero marahil hindi ko kailangang gawin iyon. Huminga siya ng malalim. Marahil maaari kong tanggapin ang tulong mo. Sa unang pagkakataon, lumambot ang ekspresyon ni Paul at isang bahagyang sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Sigurado ka ba? Dahan-dahang tumango si Paula, sabay lunok ng kaba. Kailangan kong alagaan ang ama ko. At kung ito ang paraan para magawa ko iyon, naputol ang kanyang tinig, hindi pa rin sigurado kung paano tapusin ang kanyang pangungusap. Kung ito ang gusto mo, sa'yo ito, sabi ni Paul. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang muka. Pag-uusapan natin ito ng magkasama. Sa sandaling iyon, nang sa wakas ay sinabi niyang oo sa posibilidad ng pagbawi ng kanyang pangarap, may isang bagong damdaming bumalot sa kanya, pag-asa.
Hindi pa rin nawala ang bigat ng mundo sa kanyang balikat, ngunit sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi na ito ganun kabigat. Huminga ng malalim si Paula, pinapatatag ang sarili. Napatingin si Paul nang pumasok siya sa silid, bahagyang tumaas ang kilay. Paula, mahigpit niyang hinawakan ang likuran ng upuang nasa harapan niya, pilit pinapakalma ang sarili. Pagkatapos, sa tinig na bahagyang nanginginig, sinabi niya, "Gusto kong pag-usapan ang alok mo." Inilapag ni Paul ang kanyang tasa ng kape, pinagmasdan siya na may bahagyang aliw sa mga mata. Sa wakas, hindi kailanman siya kinabahan ng ganito, hindi noong unang beses niyang dumating sa Amerika, hindi noong tinanggap niya ang trabahong ito. Hindi kahit noong ginawa niya ang masakit na desisyong iwanan ang medikal na paaralan. Ngunit ngayon, habang nakaupo sa harapan ni Paul Fernandez, hinihintay ang kanyang sagot. Pakiramdam niya ay maaaring pumutok ang kanyang puso. Sumandal si Paul sa kanyang upuan, tinitingnan siya na parang isang kawili-wiling negosyong pinag-iisipan niyang pasukin. "Handa ka na bang pag-isipan muli?" Nilunok ni Paula ang kaba. "Oo." Isa sa mga kilay ni Paul ang tumaas. At ano ang nagbago? Lahat. Ang kalagayan ng kanyang ama, ang bigat ng responsibilidad na tila walang katapusan, ang katotohanang gaano man siya magsumikap para lang siyang nagpapaliban ng hindi maiiwasan. Ngunit higit sa lahat, siya mismo ang nagbago. "Ako lang," saglit siyang nag-atubili, ngunit pinilit niyang sabihin ito. "Ayokong gugulin ang natitirang buhay ko sa pag-iisip kung ano ang maaaring nangyari." Naglaho ang bahagyang ngiti ni Paul at ang titig niya ay hindi mabasa. "Yan ang pinakamatalinong bagay na sinabi mo mula nang makilala kita." Dahan-dahang bumuga ng hangin si Paula. "Kaya nananatili pa ba ang alok?" Pinaglaruan ni Paul ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa, tila iniisip ito. Pagkatapos kaswal niyang sinabi, "Siyempre, hindi ko naman ito iaalok kung hindi ko siniseryoso." Nanlaki ang mga mata ni Paula. Ganun lang? Walang alinlangan, walang kondisyon, dapat ay nakaramdam siya ng ginhawa, ngunit may kung anong bahagi ng kanya ang nag-aalangan. "Ano ang kapalit?" tanong niya dahan-dahan. Tumawa si Paul, tila natuwa. "Matalino ka, gusto ko yan." Uminom siya ng kape bago sumagot. "Ang kapalit, Paula, ay kung mamumuhunan ako sa'yo, kung gagamitin ko ang pera at oras ko para sa edukasyon mo, hindi ka lang basta aasa na magtatagumpay ka. Kailangan mong ipangako na gagawin mo ang lahat upang magtagumpay." Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga kamao sa kanyang kandungan. "Pangako ko." Bahagyang yumuko si Paul, ang kanyang tinig mas matatag. "Mabuti, dahil hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga taong sumusuko kapag nahirapan na." Tumama ng malalim ang kanyang sinabi. Alam niya ang ibig sabihin ni Paul, ang kanyang pag-drop out, ang kanyang pagtakbo palayo. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng sariling pagkadismaya. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili niya mismo. Pinatibay niya ang kanyang postura, itinaas ang kanyang ulo. "Hindi ako susuko." Matalim siyang pinagmasdan ni Paul, hinahanap ang alinlangan, ngunit nang wala siyang makita, dahan-dahan siyang tumango. "Kung ganon, magsisimula tayo agad." Nanlaki ang mata ni Paula. "Hintay, ang ibig mong sabihin, ngayon na?" Ngumiti si Paul, may bahagyang pilyong sinag sa kanyang mga mata. Ganyan gumagana ang mga desisyong magpapabago ng buhay, Paula. Hindi mo ito unti-unting pinapasok. Tatalon ka. Bumuga ng mabigat na hininga si Paula. Ito na yon, sa wakas, tumalon na siya. Lumipas ang mga linggo na parang ipo-ipo. Hindi na nag-aksaya ng oras si Paul. Gumamit siya ng koneksyon, ipinakilala siya sa mga medical advisors, in-enroll siya sa isang equivalency program at tulad ng kanyang pangako, sinagot ang lahat ng gastusin. Sa una, sinubukan pa rin ni Paula na pagsabayin ang trabaho at pag-aaral, ngunit agad itong pinigilan ni Paul.
Nagtatrabaho ka para sa akin, di ba, Anya? At sa ngayon, ang trabaho mo ay mag-aral. Nakakabigla, nakakakilig, nakakatakot. Gabi-gabi isinubsob niya ang sarili sa mga libro, tinapos ang practice exams hanggang sa halos hindi na niya makita ng malinaw. Inakala niyang mahihirapan siya, matagal na mula nang huli siyang mag-aral ng medisina. Ngunit laking gulat niya nang mapagtanto niyang hindi niya ito nakalimutan. Nandyan pa rin ang kaalaman, nakabaon lang sa ilalim ng mga taon ng pagdududa, hinihintay lamang na muling mabuksan. At habang muling binabalikan ito, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya inasahan. Hindi lang niya ito ginagawa para sa kanyang pamilya, ginagawa niya rin ito para sa sarili niya. Pagkatapos isang gabi, nagbago ang lahat. May eksklusibong pagtitipon si Paul sa kanyang mansyon na puno ang mga bulwagan ng mga makapangyarihang executives, kilalang mga doktor at mga negosyanteng mayayaman. Lahat ay nagsasalo-salo sa mamahaling alak at magagandang usapan. Walang laman, ngunit puno ng kapangyarihan. Plano ni Paula na manatili lang sa likod, ngunit hindi pumayag si Paul. Kailangan mong magsimulang makipag-ugnayan sa tamang tao, sabi niya. Ang tamang koneksyon ang makakapagbukas ng mga pinto para sa iyo. Kaya dumalo siya, handa siyang makinig, matuto, patunayan na nararapat siyang naroon. Ngunit sa gitna ng tawanan at tunog ng nagbabangga ang baso ng alak, isang biglang hininga ang pumuno sa silid. Isang lalaking nasa 60 taong gulang ang biglang napayuko, mahigpit na hinahawakan ang kanyang dibdib. Napangiwi ito sa matinding sakit, hinahabol ang hininga, biglang natahimik ang buong silid. May sumigaw, nagkalat ang takot sa lahat ng direksyon. Ngunit bago pa man may makakilos, bago pa man matawagan ang mga paramedics, gumalaw na si Paula. Hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nag-isip. Kumilos siya, dumaan siya sa mga natutulalang bisita, lumuhod sa tabi ng lalaki. "Sir, naririnig mo ba ako?" Matatag ang kanyang tinig, walang bahid ng kaba. Chinek niya ang pulso nito, mahina at hindi pantay. Malamig ang balat nito, putlang-putla. Hinahabol ang hininga, inatake sa puso, wala ng oras. "Tumawag kayo ng 9 na isa-isa," utos niya. May isang babaeng natatarantang naglabas ng kanyang telepono. Ang iba, nanatiling nakatayo lang, tulala, walang magawa. Napakayaman nila, napakamakapangyarihan. Ngunit sa harap ng tunay na panganib, wala silang silbi. Mabilis na binuksan ni Paula ang suot ng lalaki, itinapat ang 2 daliri sa kanyang dibdib at sinimula ng chest compressions. 1, 2, 3. May isang lalaking sumubok siyang pigilan. "Pabayaan mo na, ang mga profesional ang gumawa niyan." Masamang tiningnan siya ni Paula. "Kung maghihintay tayo, mamamatay siya." Tahimik ang buong silid, walang ibang tunog kundi ang kanyang boses at ang rhythmic na pagpindot ng kanyang kamay sa dibdib ng lalaki. Sa sulok nakatayo si Paul, pinapanood ang lahat, walang ekspresyon sa kanyang mukha. Pawis na ang noo ni Paula, nanginginig na ang kanyang mga braso, ngunit hindi siya huminto. Hindi siya titigil hanggang sa bigla huminga ang lalaki. May tibok ang puso. Sakto namang dumating ang mga paramedics, nagmamadaling lumapit upang ipagpatuloy ang paggamot. Habang iniaakyat nila ang lalaki sa stretcher, isang paramedic ang lumingon kay Paula. "Doktor ka ba?" Nagatubili si Paula. Bago pa siya makasagot, lumapit si Paul, matigas at tiyak ang kanyang tinig. "Hindi pa, Anya." Hindi inaalis ang titig sa kanya. Pero pagkatapos ng gabing ito, walang duda na magiging isa siya. Tumango ang paramediko. "Isang buhay ang nailigtas mo." Parang tinamaan ng kidlat si Paula. Nagliligtas siya ng buhay. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi lang siya nag-aaral ng medisina, siya ang medisina. At nang salubungin niya ang titig ni Paul sa kabilang panig ng silid, napagtanto niya ang isang bagay na ngayon lang niya naisip nang may ganitong kasiguruhan. Para rito, siya isinilang. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay.
Nakaupo si Paula sa tabi ng bintana, nakayakap sa isang tasa ng tsaa, nakatingin sa malawak na hardin. Nagliligtas siya ng isang buhay kagabi at ngayon lang lubusang lumubog sa kanya ang bigat ng katotohanan iyon. Hindi ito isang teorya mula sa isang aklat, hindi ito isang late night study session. Totoo ito, may isang taong nabuhay dahil kumilos siya, isang mahinang katok ang gumising sa kanyang pag-iisip. Pasok! Pumasok si Paul, ang kanyang mukha tulad ng dati, hindi mabasa. Pinag-aralan siya ng matagal bago nagsalita. Magaling ang ginawa mo kagabi. Huminga ng malalim si Paula. Ginawa ko lang ang dapat gawin. Ngumiti si Paul. Yan ang ginagawa ng mga doktor. Napakurap si Paula. Doktor, hindi isang kasambahay, hindi isang tagaluto, doktor. Mas hinigpitan niya ang hawak sa kanyang tasa. Hindi pa ako ganun. Tumango si Paul, pero magiging isa ka. Lumapit siya at iniwan sa mesa ang isang makapal na sobre. Kumunot ang noo ni Paula. Ano to? Buksan mo. Dahan-dahan niyang binuksan ito at nang makita ang laman, isang liham, nanginig ang kanyang hininga, isang opisyal na pagtanggap, isang direktang daan pabalik sa medikal na paaralan. Sagot na ang kanyang tuition, sagot na ang kanyang gastusin, nakaayos na ang lahat. Si Paul Fernandez ang nagbigay daan para mangyari ito. Napatingin siya kay Paul, mabilis ang tibok ng puso. Paano mo? Iwinagayway lang ni Paul ang kamay na parang balewala ito. Sabi ko sa iyo, Paula, hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga taong sumusuko. Nalaglag ang kanyang balikat. Totoo na ito. Dahan-dahang tumango si Paula, pilit pa ring iniintindi ang kanyang mga sinabi. Sumandal si Paul, ipinatong ang kanyang mga siko sa tuhod. Matatag, tiyak ang kanyang tinig. Paula, ang operasyon ng ama mo nakaayos na. Ang iyong ina, ang mga kapatid mo, magiging maayos sila. Sinigurado ko yan. Napapitlag ang hininga niya. Ikaw? Bahagyang itinagilid ni Paul ang balikat, parang wala lang iyon sa kanya. Isipin mo na lang bilang isang pamumuhunan, balang araw, magiging isang napakahusay na doktor ka at ayokong may humadlang sayo. Nanginginig ang mga kamay ni Paula. Sa napakatagal na panahon, pinasan niya mag-isa ang bigat ng kanilang buhay. Lagi niyang inisip na kailangan niyang mamili ang kanyang pangarap o ang kanyang tungkulin. Pero ngayon sa unang pagkakataon, hindi niya kailangang pumili. Namuo ang isang bukol sa kanyang lalamunan habang bumulong siya. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumisi si Paul. Simulan mo sa pamamagitan ng pagsigurong hindi ako mamamatay sa sarili kong party. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang tawa, biglaan, totoo, hindi pigil. Matagal na simula nang huli siyang tumawa ng ganoon. Tahimik siyang pinagmasdan ni Paul, may kung anong lambot sa kanyang ekspresyon. Karapat-dapat ka rito, Paula, kunin mo. Mas hinigpitan niya ang hawak sa liham ng pagtanggap. Napakatagal niyang kinatakutan ang mangarap muli. Pero ngayon, habang hawak niya ang susi sa kanyang kinabukasan, napagtanto niyang gusto niya ito. At sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Itinaas niya ang tingin kay Paul, matatag ang kanyang tinig. Tatanggapin ko. Ilang taon ang lumipas. Ang mahina at tuloy-tuloy na tunog ng fluorescent lights ay pumuno sa tahimik na ospital habang inayos ni Paula ang kwelyo ng kanyang puting coat. Parang panaginip pa rin ang malinis na tela, ang bigat ng kanyang bagong titulo, Doktor Paula Cruz. Nagtagumpay siya. Pagkatapos ng mga taon ng pagsasakripisyo, walang katapusang hadlang at mga sandaling puno ng matinding pagdududa, nakabalik siya. Isang mahinang katok sa kanyang opisina ang nagpatigil sa kanyang mga iniisip. Lumingon siya. Pumasok si Paul Fernandez, halos walang ipinagbago, maliban sa bahagyang pag-abo ng kanyang buhok sa gilid. Nagpupuyat ka pa rin, doktora? Tukso nito. Ngumiti si Paula. Mahihirap talagang baguhin ang nakasanayan. Iniabot ni Paul ang isang file. Ang una mong opisyal na pasyente ay naghihintay.
Siguraduhin mong hindi mo sila papatayin sa unang araw mo. Umiling siya, pinipigilan ng tawa. Walang pressure, ha? Ngunit ang pangaasar ni Paul ay agad na napalitan ng isang mas seryosong ekspresyon. Ipinagmamalaki kita, Paula. Napalunok siya. Siya ang nakakita ng isang bagay sa kanya, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan tungkol sa sarili niya. Siya ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon noong wala ng ibang naniwala. At ngayon, nakaharap siya kay Paul sa sarili niyang opisina. Nakaburda sa kanyang coat ang kanyang pangalan. At sa wakas, nakita niya rin ito sa sarili niya. Nabawi niya ang kanyang pangarap. At ito pa lang ang simula, may kakaibang paraan ng buhay upang ibalik tayo sa kung saan talaga tayo nararapat. Para kay Paula, inabot siya ng mga taon ng sakripisyo, isang di inaasahang oportunidad at ang paniniwala ng isang taong tumangging hayaang masayang ang kanyang talento. Ngunit sa huli, kailangan niyang gawin ang desisyon at dahil pinili niyang lumaban, narito siya ngayon eksakto kung saan siya dapat naroroon. Ikaw, may pangarap ka rin bang kailangang ipagpaliban? O baka may oras pa upang habulin itong muli? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. At kung nagbigay inspirasyon sa iyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapangyarihang kwento mula sa Unseen Savant. Hanggang sa muli.